Hello po sa lahat. Hello po Ate Imelda. Hello po Ate Angie, Ate Maze, Ate Jam, and sa lahat po ng Team Imelda, and sa lahat po ng viewers. Mega love shoutout po sa lahat. And so, ayun na nga po, gusto po i-share sa inyo yung love story po ng aking asawa. Love story po namin. So, ayun na, mag-start na po tayo. So, dear Ate E, ano ko nga ba uumpisahan tong pagkukwento ko ng love story sa inyo? So, nagsimula po yung love story po namin nung ako po ay nasa high school, junior high school. So, isa po akong president ng Supreme Government or SSG, Supreme Student Government. So, that time, Teacher's Day po. So, Teacher's Day po nun. I think October po yun. Then, dahil nga po, isa po sa activity ng Teacher's Day program noon is magbibigay po kami or ng tribute po sa mga teachers. So, habang pina-flash po yung mga pictures ng mga teachers that time sa school namin, magbibigay rin po yung mga students ng mga simple gifts, ng mga flowers or messages. So that time, dahil ako po ay isang officer, so meron pa akong daladalang flowers. So yung flowers na po yun is intended na po yun sa mga pagbibigyan kong close teachers ko or mga teachers ko po. So that time, hindi ko po siya teacher. Parang nakikita ko pa lang po kasi bago pa lang po siya doon na nagtuturo. So nabigyan ko na po yung mga teachers, pero sa hindi inaasahan, so, hindi po siya kabilang dun sa bibigyan ko. Pero siya po ay napapalibutan ng mga teachers na pagbibigyan ko ng mga flowers. So, nahiya po ako na hindi rin po siya bigyan kasi nga po, napapalibutan po siya ng mga teachers na pagbibigyan ko. So, kahit na hindi ko siya bibigyan, nabigyan ko rin po siya ng flowers. So, parang doon po nag-start yung love story po namin. So, nabigyan ko po siya ng flower. Nung gabi po noon, may nag-chat po sa akin at siya po yung nag-chat. Sabi niya po, "Thank you for the flowers. You're so thoughtful." So, ang reply ko po, "You're welcome po, sir." Then, nagtuloy-tuloy po yung conversation po namin, pero wala pong meaning po yun. Hanggang sa, nag-graduate na po ako, that time sa school na yun, then, nasa college na po ako. Doon po siya, nagtuloy-tuloy yung messages namin. Pinursu niya po yung nararamdaman niya para sa akin. So, doon po naging official yung parang GF-BF moment po namin that time nung college na po ako. Kasi nga po, strict po yung parents ko. So, nung high school po ako, nag-aaral pa. Sabi nung mama at papa ko, mag-focus po muna ako sa study ko. Bawal po mag-boyfriend. So yun, mahigpit po sila. Kaya, naging official na po yun nung college na po ako. Pero nung high school pa po ako nun, nagbibigay na rin po siya ng mga simple gifts, ganun po. Pero hindi ko po siya naging teacher. Kasi nga bago pa lang po siya dun. Then, to cut the long story short, kaya po nagtuloy-tuloy na po ng college ako hanggang sa napakilala ko na po siya sa parents ko. Nang malapit na po ako mag-graduate sa college. Then alam na po nila na kami na po. Hanggang sa one time, so dumadalaw-dalaw na po siya dito sa bahay kasi nga legal na po kami. Then one time, sa hindi po inaasahan, na-aksidente po si papa ko. So nung na-aksidente po si papa ko, siya po yung number 1 na tumulong po sa amin. Para mag-asikaso, ganun po. Dun sa pag-aksidente ni papa ko. Kasi nga po yung nakabangga po sa kanya is police. So kailangan po namin siyang idulong po sa public court para po mabigyan po ng hustisya yung pagkabangga kay papa ko. So nakatricycle po siya din yung police base na kamotor. So nung una po, parang ayaw niya po mabayad yung police. So yun po, lumapit po kami or pumunta po kami sa public court or doon sa tinatawag na CRTC, Original Trial Court. So siya po yung kasama ko na nag-aayos ng mga bagay-bagay po doon. And then that time po kasi, si papa ko is parang minabali pong buto. So kailangan rin po namin siyang ipa-orthopedic. So siya rin po yung kasama ko na pagpunta po doon back and forth sa bahay and then doon po sa orthopedic center. So yun po, nakitaan po ng both parents ko na parang porsigido po talaga siya para sa akin. Then, kinausap na po niya yung parents ko kung pwede bang akong maging kabiyak niya. So tinanong niya po yun nung 2022. Then, nagpakasal po kami ng December 28, 2022 rin po. So, 2022, ngayon 2026 na. So, 3 years na po kami kasal ng asawa ko po ngayon. So, nagpapasalamat po ako sa kanya sa lahat po ng tulong niya po. Sa lahat ng pagmamahal niya sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa pamilya ko rin po. Kasi parang tinuring niya rin po ang tunay na mama at papa yung mga parents ko. So, napakabait po niya at responsable po siyang husband. So, wala po akong masabi po sa kanya. So, happy Valentine's po sa lahat. So, mahal na mahal kita, Mother Ferrer Jr.
Happy Valentine's Day po sa lahat. So, sana po magustuhan niyo po yung love story po namin. So, yung love story po namin ay pinamagatang Rose, diba? Bakit Rose po yung pamagat ng love story po namin? Kasi nga po, kung hindi po dahil doon sa Rose na binigay ko, hindi naman po para sa kanya sana. So, parang destiny po siya na naibigay ko po sa kanya yun. Hindi po natin inaasahan. So, dahil po dun sa bulaklak na rose na po yun, is doon po nag-start yung mabuting pagkakaintindihan po namin. Doon po nag-start lahat ng love. Doon po nag-start yung love story po namin. So, yun lang po. Happy Valentine's Day po. Thank you so much. I will share you guys our memorable and unforgettable moments through pictures or through short video clips. So, masasabi ko lang sa'yo again, my husband, thank you so much for everything, for loving me unconditionally, sa walang samang pag-intindi sa akin. Mahal na mahal na mahal na mahal kita. So, happy Valentine's Day, my husband. Thank you for being my safe place, my strength, and my forever. Every day with you is my favorite love story. So, I will choose you always. I love you so much, Makakik. Sa lahat po, happy Valentine's Day. At sa mga wala pang jowa dyan, mahanap nyo rin po yung dawan yung katulad ko. Enjoy your Valentine's Day. I hope you enjoy and love our love story. Ilang beses man tayong mapadpad sa maling biyahe, sa huli, sa tamang tao pa rin tayo ihatid ng tadhana. Again, thank you so much for watching.